Ang nakaraan. Sunod-sunod ang naging pagtango ni inay. Nag-aalala, natatakot, subalit higit na nangingibabaw ang malaking pag-asa. Ang paniniwalang maililigtas na ako at maibabalik sa piling niya. Kahit pa alam na alam niyang hindi magiging madali ang lahat, sapagkat ang pulong uwak ay nasa ilalim ng pamumuno ng kalabang mortal ng aking tunay na ina. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulang, mula sa pulong uwak. Nang gabi ring iyon ay bumiyahe na sina Itay, Aldrin at Cabo Martinez gamit ang Honor type jeep. Ang inaasahang tagal na ilalagi sa kalsada ay hindi naman nangyari. Palibhas ay hindi inabutan ang usad pagong na daloy ng trapiko sa mga kalsadang dinaanan. Kung kaya patanghali pa lamang ay narating na nila ang probinsya ng Galas. Hindi naging mahirap para kay Aldrin ang matuling pagpapatakbo ng sasakyan nang makalabas sa kamay nilaan. Idagdag pa ang mga taong tila naghihintay sa kanila upang mapagtanungan at nagtuturo sa mga kalsadang malulusutan. Kapalitan niya sa pagmamaneho si Cabo Martinez na hindi lamang kasama sa trabaho, kundi isang matalik na kaibigan. Animo may sariling isip ang dala nilang sasakyan at may mapang sinusundan. Hindi sila namamali sa direksyong ibinibigay ng mga nakakausap. 2 beses lamang silang huminto upang kumain at magpahinga. Saan man humimpil, kahit sa alanganing oras ay may bukas na tindahang nakakainan at lugar na napagpapahingahan. Gayong kung tutuusi, liblib na ang lugar na kanilang nadaraanan. Ang pagod, gutom at antok ay panandalian lamang kung kanilang maramdaman. Muling nanunumbalik ang kanilang lakas. Mistulang bateryang mabilis na nakakargahan. Binaybay nila ang kahabaan ng kalsadang itinuro ng huling napagtanungan. Ayon dito, ay didiretsuhin lamang nila ang kalsada at malapit na sa pupuntahan. Halos kalahating oras na ang nakalilipas nang makita nila ang isang binatilyong naglalakad pasalubong sa kanila. May pasan itong maliit na sako. Nagmenor sila nang malapit na rito. Napahinto naman ito sa paglalakad at kunot noong tumingin sa kanila. Huminto sila sa tabi nito at nagtanong, "Magandang tanghali sa'yo. Maaari ba kaming magtanong?" Sabi ni Aldrin. Tumango ang binatilyo kaya muling nagsalita si Aldrin. Saan ba ang daan patungo sa pulong uwak? Lalong napakunot ang noo ng binatilyo at sandaling nag-isip. Nagpalipat-lipat ang tingin sa mukha ni Itay na nakaupo sa hulihan.
kay Cabo Martinez na nasa harapan ng manibela at saka ibinalik sa mukha ni Aldrin na kaharap. Pagkaraay muling tinignan si Itay. Hinagod nito ng tingin ang jeep na sinasakyan nila at saka biglang nagbago ang itsura. Nalito sila. Ang pagkunot ng noo ay nailipat sa kanilang mga mukha. Binabasa nila ang ekspresyon sa mukha nito kung natatakot ba o natutuwa. Nagtagis ang mga bagang nito, lumunok at saka sumagot. Kumaliwa po kayo pagdating sa kantong yon. Anito, sabay linga sa lugar na itinuturo. Tapos, dumiretso po kayo. Pakrus po ang daan doon kaya lang hindi nyo agad mapapansin dahil sa matataas na damo. Ngunit bago kayo makarating doon, matadaanan nyo muna ang mga lantang talahib. Katabi po iyon ang isang patay na balon sa bandang gilid ng kalsada. Pagkalampas nyo ay makikita nyo po ang krus na daan. Kumanan po kayo tapos diretso na po iyon patungo sa Pulong Uwak. Salamat binata. Matipid na sabi ni Aldrin. Pinag-aaralan pa rin ang kilos nito. Nakaramdam siya ng pagkailang sa ginagawa nitong pagtingin sa kanila. Mailap ang mga mata nito at hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Pailalim ito kung sila ay sulyapan. Panakaw. Lalo na kay Itay. Hindi na ito nagsalita. Tumango lang at saka ipinagpatuloy ang paglalakad na waring nagmamadali. Nagkatinginan sila. Susundin ba natin ang sinabi niya, sir? Tanong ni Cabo Martinez. Alanganin din sa direksyong sinabi ng napagtanungan. Mula sa rearview mirror ay sinundan nito ng tingin ang binatilyong papalayo. Hindi nakasagot si Aldrin. Nilingon muna si Itay, humihingi ng opinyon at pagsang-ayon. Natitigilan naman si Itay. Duda rin sa binatilyo, ngunit kailangan nilang subukan. Kaya sa huli, ay tumango na lamang. Inilipat ni Aldrin ang mukha kay Cabo Martinez at saka sinabing, "Bahala na, tayo na." Pinaarangkada na nga ni Cabo Martinez ang sasakyan. Sumulyap si Aldrin sa side mirror. Nakita niyang nakahinto ang binatilyo at nakatingin sa kanila. Hindi niya rin ito inalisan ang tingin. Ipinagpatuloy na lamang nito ang paglalakad nang papaliko na sila sa sinabi nitong direksyon. Pakiwari niya'y siniguro muna nito kung doon nga sila patutungo. Pagdating sa kanto ay kinabig na ni Cabo Martinez ang manibela pakaliwa. Umagaw agad sa kanilang pansin ang nagtataasang damo at mga halamang ligaw sa gilid ng daan. Umaalimbukay ang alikabok sa kalsadang hindi pa nasesementuhan. Mainit ang singaw ng matigas na lupa. Kahit hinihipan ng malakas na hangin. Ilang sandali pa ay natanong na nila ang makapal na talahib. Napakunot ang kanilang mga noo. Walang nakapagsalita. Pare-parehong hinahagod ng tingin ang natatanaw. Kapansin-pansin ang nakahilerang talahib sa gilid ng daan dahil bukod tanging ang mga iyon lamang ang hindi luntian sa hanay ng mga damo. Tuyot at naninilaw. Ang iba naman ay mapusyaw ang kulay na animo kaping may gatas. Ngunit nakatayo pa rin at hindi na igagalaw ng hangin, bagamat tila patay na. Muli silang nagkatinginan. Tila nagkaintindihan sa pamamagitan ng matang nagtama.
Dahan-dahan ang ginawang pagpapatakbo ni Cabo Martinez. Pinakikiramdaman ang lugar na pinapasok ng kanilang sasakyan. Iba na ang ihip ng hangin. Hindi na sila mapalagay. Gumagala ang kanilang paningin. Hinahanap ang patay na balon na sinabi ng binatilyo. Habang papalapit ay palakas din ng palakas ang tibok ng kanilang mga puso. Kakaiba ang dantay ng hangin sa kanilang mga balat. Napapaangat ang maliliit na balahibo sa kanilang mga braso at tila hinahangin ang kanilang mga batok. Kabado sa lugar na noon lang nila napuntahan, ngunit nananatiling alerto sa maaaring sorpresang pag-atake ng kung ano at ng kung sino. Perpekto ang lugar para sa isang ambush. Maaaring pagtaguan ng sasalakay at wala silang kalaban-laban kung sakali. Hinapa ni Aldrin ang baril sa ilalim ng suot na jacket. Ganon din si Cabo Martinez na bagamat nakahawak sa manibela ay nagawa pa rin ihanda ang baril. Binunot sa tagiliran at inilipat sa mas madaling madadampot. Samantalang si Itay naman ay mahigpit na nakahawak sa punyal na nasa loob ng nakabukas na bag. Inihahanda na nila ang mga sarili sa maaaring biglang sumulpot. Malikot na ang kanilang mga mata. Ang inaalala nila ay di naman nangyari. Walang kalabang bigla na lamang sumulpot sa magkabilang gilid. Lalampasan nila ang tuyot na talahib. Bagamat hindi nakita ang patay na balon, gaya ng sinabi ng napagtanungan nila. Nang makalampas, tumambad na sa kanila ang pakrus na daan na animo nagtatago sa makakapal at matataas na damo. Bumubuelo na sa pagliko si Cabo Martinez nang maagaw ng isang batang babaeng nakatayo sa gilid ng daan ang kanyang atensyon. Tantiyanay, nasa 8 hanggang 10 taon ang edad nito. Ikinukubli nito ang sarili sa matataas na damo habang palinga-linga na tila may pinagtataguan. Sumungaw ito paharap sa kanila at saka kumaway. Tayo yata ang kinakawayan ng bata, sir. Aniya, ngunit sa bata pa rin nakatingin. Napasunod na rin ang paningin ni na Itay at Aldrin sa gawing iyon ng daan. Muling sumungaw ang bata at kumaway. Tila pinapara sila. Lapitan mo, sabi ni Aldrin habang iginagala ang paningin sa damuhang kinatatayuan nito. Marahan niyang pinaandar ni Cabo Martinez ang sasakyan. Ano ang ginagawa mo dyan, Ineng? Wala ka bang kasama? Tanong ni Cabo Martinez nang mailapit ang sasakyan habang sina Itay at Aldrin ay nakikiramdam pa rin sa kinaroroonan nila. Talaga pong inabangan ko kayo, sagot nito. Lumunok pa at saka patagong sumilip sa pinanggalingan nila. Napatingin na rin sa bata sina Itay at Aldrin dahil sa isinagot nito. Bakit mo kami inaabangan? May kailangan ka ba sa amin? Malumanay na tanong ni Cabo Martinez. Ingat na ito ay matakot. Iniiwasang maputol ang pakikipag-usap dito. Tumango ang bata. Tinignan nito si Itay. At saka sumagot. Sa pulong uwak po ang tungo nyo, di po ba? Napaunat sila sa pagkakaupo nang marinig ang sinabi nito.
Ang interes sa susunod nitong sasabihin ay nakalarawan sa kanilang mga mukha, sa mga matang biglang nagkaroon ng kinang. Bahagyang pagtapik ang ginawa ni Aldrin sa braso ni Cabo Martinez. Sa ganoong pagkakataon, alam na nila ang ibig sabihin ng senyas na yun. Alam mo ba kung saan ang daan patungo ron? Malumanay na tanong ni Cabo Martinez. Pigil ang hininga. Hinintay nila ang isasagot nito. Tinignan uli ng bata si Itay at saka tumango. Doon po. Nito, sabay turo sa kaliwang panig ng kalsada. Sabay-sabay silang napatingin sa itinuro nito. Sigurado ka ba, Neng? Ang sabi kasi ng napagtanungan namin, kumanan daw. Sigurado po! Doon po ang daan patungo sa Pulong Uwak. Hinintay ko kayo para hindi kayo maligaw. Para po balaan kayo at maituro ang dapat niyong gawin. Pataas na po ng pataas ang daan doon at may nagbabantay sa may bungad. Doon po kayo magdaan sa gilid. Mabato nga lang po at malubak. Pero ligtas po kayo ron. Ingatan niyo pong magalaw ang mga alamring may tinik para po hindi malaman ng mga nasa loob ang inyong pagdating. Iyon po ang ginawang bakod ng mga naninirahan doon. Hindi na po ako magtatagal ha. Baka po may makakita sa akin eh. Baka po malaman nilang kinausap ko kayo. Sige po, aalis na po ako. Mag-ingat po kayo. Paalam nito. Nagpalinga-linga pa sa kaliwat kanan at saka nagmamadaling pumihit. At saka dire-diretsong pumaloob sa mataas na damo. Sandali lang! Habol ni Cabo Martinez, ngunit nilamon na ito ng madawag na damuhan. Anong gagawin natin, Mang Renan? Sir, alin sa dalawang direksyon ang papasukin natin? Sino ang pakikinggan natin? Ang binatilyo o ang batang babaeng yun? Naguguluhang tanong ni Cabo Martinez. Pumaling ang mukha ni Aldrin kay Itay at naghintay ng sagot. Makaraang pagdugtong-dugtongin ang mga nangyari, nagkasundo silang kumaliwa. Sinunod nila ang direksyong sinabi ng bata. Napangiti sila nang makita ang tigang na bukid. Wala ni isang nakatubong halaman sa bitak-bitak na lupa. Ganoon ang itsura ng lugar na sinabi ni Madam Flor de Lisa. Pataas na ang kalsadang binabaybay nila. Tama nga ang direksyong sinabi ng bata. Dito nga ang daan patungo sa Pulong Uwak. Sabi ni Cabo Martinez. Nasisiyahang tumango sina Itay at Aldrin. Diretso lang tayo, Cabo. Nasa hangganan ng kalsadang ito ang lagusan papasok sa Pulong Uwak. Gaya ng sinabi sa akin ni Eloisa. At sinabi rin ni Madam Flor de Lisa. Nasisiyang sabi ni Itay. Wala namang imik si Aldrin na matiim na nakatitig sa kalsadang pinapanik. Siya, si Itay, si Cabo Martinez. Iisa ang iniisip. Paparating na sila. Papunta na sa akin. Ililigtas ako at ibabalik sa amin. Samantala, sa kalsadang pinanggalingan nila, ang binatilyong napagtanungan. Naigtad ito at nabitiwan ang sakong pasan-pasan sa balikat. Bumagsak iyon sa kalsada, nabugnos ang tali. Nakakawala ang niyog na laman at gumulong pababa. Hindi nila ako sinunod, sa ibang direksyon sila nagtungo. Natitiyak kong may humarang sa kanila ang lalaking nakaupo sa likuran ng jeep. Walang pintig ang kanyang puso. Kung hindi ko siya nakita, ay aakalain kong dalawa lang ang lalaking kaharap ko. Sino siya? Kailangang malaman ni Lolo ang bagay na to. Pagkasabi ay nagmamadali na itong nagtatakbo. Hindi na pinunot ang mga niyog na kumalat sa gitna ng kalsada. Sa kagustuhang maipaalam sa mga kasama ang pagdating ng mga dayo
sa kanilang lugar. Sa kinaroroonan nila Itay, wala na yatang katapusan ng kalsadang ito, Mang Renan. Sir, kanina pa tumatakbo itong jeep natin. Halos kalahati na nga ang nabawas sa gasolinang isinalin natin kanina. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakarating sa dulo. Hindi pa rin natin nakikita ang mga puno ng kawayan, sinabi ni Madam Flor de Lisa. Reklamo ni Cabo Martinez. Panay na rin ang linga ni Aldrin bagaman hindi nagsasalita. Natatanaw na niya ang papalubog na araw. Sandali na lang ay kakalat na ang dilim sa paligid ng kalsadang binabaybay ng kanilang sasakyan. Naiinip na rin siya at hindi mapakali. Pakiwari niya'y hindi sila umuusad, gayong umaandar naman ang kanyang jeep. Lingid sa kaalaman nila, kanina pa napansin ni Itay ang bagay na yun. Diretso lang ang takbo nila, kaya imposibleng nagpapaikot-ikot lamang, kaya hindi makarating sa pupuntahan. Matataas na damo sa magkabilang gilid ang nakikita niya, kaya hindi matukoy ang pagkakaiba. Kamuntik na siyang mauntog habang si Aldrin naman ay nahulog sana kung hindi nakakapit. Nang gumewang ang jeep patagilid pagkaraan ng malakas na putok. Naplatan tayo, sir. Pagbabalita ni Cabo Martinez, inihinto nito ang sasakyan sa bandang gilid ng kalsada. Laking pagtataka nila nang mapansing biglang dumilim ang paligid samantalang nasa ilalim lamang ng iisang araw ang kinaroroonan. Kinabahan na sila. May hindi tama. Lalo na nang matuling kumalat ang karimlan. Kinuha ni Cabo Martinez ang 3 flashlight na inihanda na bago pa man sila umalis. Iniabot sa 2 kasama at saka bumaba. Bumaba na rin si Aldrin. Kasunod si Itay. Flat nga ang unahang gulong ng sasakyan. Nagtulong sina Aldrin at Cabo Martinez sa pagpapalit at pag-aayos ng gulong habang itinututok naman ni Itay ang flashlight sa ginagawa nila. Mabilis ang kilos ni Cabo Martinez. Nakaalalay naman sa kanya si Aldrin. Nakaramdam si Itay ng panunubig kaya nagpaalam at saka bahagyang lumayo. Iniipit niya sa kilikili ang hawak at saka umihi. Napansin ni Aldrin ang paglayo niya kaya't bahagyang tinanglawan ang kanyang paanan. Tiniyak na naroon lamang siya sa malapit. Inaayos na niya ang suot na pantalon nang makarinig ng kaluskos. Mabilis niyang tinanglawan ang kinaringgan ng ingay. Tuluyang nakuha ng dilim ang atensyon niya. Ginustong alamin kung sino o ano ang lumikha ng tunog na narinig. Humakbang siya patungo sa pinagmulan niyon. 1, 2, 3. Habang iginagala ang liwanag na nagmumula sa hawak na flashlight. Mula sa kanan, patungo sa harapan, hanggang pakaliwa. Ngunit wala siyang nakita. Sa pagbalik ng iginagalang liwanag, ay kamuntik na niyang mabitawan ang hawak nang makita ang isang matandang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Tila itinako sa hindi nakikitang poste ang buo niyang katawan, hindi nagawang ikilos, at ang dilay na umid. Huwag kang matakot. Naparito ako upang tulungan kang matagpuan si Virginia. Sabi ng matanda na lalo niyang ikinagulat. Mali ang daan na tinahak niyo.
Pagmasdan mo. Kapag dakay, nagliwanag ang paligid sa kinatatayuan ni Itay. Hindi niya nagawang isara ang bibig sa hindi kapanipaniwalang natuklasan. Kaya pala, nasambit niya sa sarili habang nililinga ang paligid. Narito pa rin kayo sa krus na daan. Hindi kayo tuminag kahit katiting man lang. Dinaya lamang kayo ng inyong paningin. Abutin man kayo ng mahabang panahon sa paglalakbay, ay hindi nyo mararating ang Pulong Uwak. Ang daan patungo sa lugar na iyon ay hindi rito, kundi sa kabila. Diyan sa kanan ang tamang daan. Anito, sabay turo sa kalsadang kasalungat ng itinuro ng batang babae sa direksyong sinabi ng binatilyong pinagdudahan nila. Ang mga lantang talahib na katabi ng patay na balon ang siyang palatandaan upang marating ang lugar na inyong pakay. Kaya iyon naiiba sa mga sariwang damong nasa paligid ng kalsada at namumukod tanging talahib na nakatubo sa lupa ay sapagkat iyon ang unang lagusang dapat malampasan ng sino mang mga ngahas tumapak sa Pulong Uwak. Kailangan mong magmadali, Renan. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa iyong anak. Sino ka? Bakit mo ko kilala? Wala na tayong sapat na panahon upang pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Kailangan mong magmadali, Renan. Paano ako nakasisigurong nagsasabi ka ng totoo? Paniniyak pa rin ni Itay, bagamat nasasalamin na sa mga mata nito ang katapatan sa mga sinasabi. Walang nakaririnig sa tibok ng iyong puso dahil sa suot mong medalyon. Hindi nila mamamalayan ang iyong pagdating. Malaya kang makakapasok sa loob ng pulo upang mailigtas ang iyong anak. Naroon siya. Naroon siya sa ilalim ng lihim na bilangguan ni Apo Gaway. Umalis na kayo ngayon din. Bilisan nyo. Paano mo? Itatanong pa sana ni Itay, paano nito nalaman ang tungkol sa medalyon? Pinakatitigan niya ang mukha nito. Ito ba ang matandang babaeng nagbigay sa kanya noon? Walang sandaling dapat masayang, Renan. Hihintayin kita ron. Sasamahan kita sa kinaroroonan ni Virginia. Giit nito. Nasa himig ang pagmamadali. Itinataboy na siya. Mang Renan, ayos na ang sasakyan natin. Naigtad siya nang marinig ang boses ni Aldrin. Mabilis niya itong nilingon upang makausap din ang matandang babae. Ngunit sa pagpihit ng kanyang mukha, ay wala na ito sa harapan. Gayong sasandali pa lang ang pagitan ng paglinga niya. Dumilim na ring muli ang paligid na kanina lang ay maliwanag. Iniangat niya ang hawak na flashlight at iginala ang liwanag sa paligid sa posibleng lakaran ng matanda. Ngunit wala na ito. Mang Renan? Sa kanan. Doon tayo sa kanan. Pagkasabi ay humahangos na si Itay. Naglakad pabalik sa sasakyan at sumakay. Hindi na nagtanong pa si Aldrin at nagmamadali ng sumunod sa kanya. Iatras mo ang jeep, Cabo Martinez, sabi ni Itay. Nagtataka man ay sumunod ito. Ngayon,
Kabigin mo sa kanan. Sumunod uli si Cabo Martinez. Wala mang narinig na dahilan kung bakit kakabigin ng manibela, gayong diretso lamang ang kalsada, ay sumunod pa rin ito sa sinabi niya. Tila na wala ang nakahirin sa lalamunan ni na Aldrin at Cabo Martinez nang masinaga ng headlight ang kalsadang nilikuan. Isa na namang kababalaghan ang kanilang nasaksihan. Walang dudang mararating na nila ang hangganan ng daan at matatagpuan ang mga puno ng kawayan. Ang lagusan, papasok sa pulong uwak.